Yan ang sinigurado nito si Amy Marcos, mga kababayan. Doon sa 13 senators, majority, mga kababayan, sabi niya, sa ngayon, kampante siya at confident siya na walang maghuhudas sa kanila. Pero iba ang manghuhudas, mga kababayan Iba ang manghuhudas dahil ang sabi nitong si Amy, bagamat hawak nila ang majority at malamang sa malamang hindi mai-impeach si VP Sara Duterte dyan sa Senado, mga kababayan, mayroon namang isang hudas! Bagong kahudasan ang gagawin nitong kanyang ading, mga kababayan, na sabi niya adik na si BBM. Dahil ang sabi ni Amy, mayroon na namang plan B, plan C, plan D, plan X, plan Z, itong kanyang kapatid, mga kababayan, para hindi makababa sa pwesto. Sige, hindi mai-impeach si VP Sara, pero hindi rin siya makakatakbo sa susunod na halalan, mga kababayan, dahil ang plano ng kanyang ading na adik ay magkaroon ng charter change at hindi magkaroon ng halalan sa 2028, mga kababayan. Aroy. Papayag kayo dyan? By that time, mga kababayan, hindi na rightful na maging presidente si Bangag. Mangangalampag na talaga dapat tayo dyan, mga kababayan, kung ma-extend si Bangag sa kanyang termino. At hindi na dapat ito palampasin ng AFP, PNP, at iba pang mga men in uniform, mga kababayan. May karapatan na tayong manawagan na alisin na yung Bangag na yan kung hindi siya bababa sa 2028 pagkatapos sa kanyang termino, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Ang tinatanong, ha, sa mga kasamahan niya sa mga senador, mga kababayan, sa majority, walang maghuhudas. Ang 13. Ang natatanging hudas, mga kababayan, ay yung dati ng hudas. Kapatid nito, na pinilit talaga nilang patakbuhin, mga kababayan, at inulol pa si Sara. Niloko si Sara. Senators namin sa mayorya. Kaya lang, mayat-maya, ginugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman Ginugulo mabigat sila. kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Bago pa pala kami nagtipon-tipon, Una, si Bato. Ayun, mga kababayan, nataboy na. And then si Jinggoy. And then ngayon, mga kababayan, si Cheese. Huhulaan natin ang next, Joel Villanueva. Iisa-isahin sila, mga kababayan, lahat yan. talagang meron na silang usap-usap. And then si Bongo pala, no? Bongo. Nasa radar na, mga kababayan. The same kay Bato, mga kababayan, na ICC. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon ng Senado, ng liderato ng Kongreso. Ayan, mga kababayan, na-gets na natin kaya hindi sila natatakot, ha, na ipa-impeach si Sara, na hindi sila iboto ng mga pro-Duterte. Iyon pala, mga kababayan. Ang kapalit pala niyan, hindi sila mapapalitan, mga kababayan, sa 2028. Walang congressional election, mga kababayan, na magboboto ka ng Congress sa 2028, mga kababayan. Yan ang kanilang plano dahil magbubuo sila ng bagong charter, bagong konstitusyon ang mga animal. Ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante na kinakailangan daw kung hindi daw hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala ngang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028. Ang Yan. gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Ayan, mga kababayan. Marami nang nagsabi niyan, ha. Kinumpirma yan ni Cayetano, ni Professor Malotequia, ni VP Sara. Eto si Amy. I-goodbye nila, mga kababayan, ang election sa 2028. So, kaya pala confident sila na kahit hindi sila iboto, mga kababayan, dahil wala na palang election. Lord. Dagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista Alas na lang po yan, kongresista. Plus 3 years. Lord. at pati na Ang rin mga buaya pa, mga kababayan, ang pinakabuaya na Congress sa kasaysayan ng Pilipinas, madadagdagan ng 3 years. ang Pangulo. Ikakasal na nila ang CONAS saan 2031, ha? And then, hindi natin alam, pagka 2031, mga kababayan, hindi pa rin mag-e-eleksyon. Hanggat matutulad tayo sa kanyang ama, mga kababayang diktador, na 18 years nanungkulan, hindi na nga nanungkulan, nagkapit tuko sa pwesto kahit hindi na presidente, mga kababayan. ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon, extension. Lokal. Ano na lang, parang governor na lang at mayor, mga kababayan, ang eleksyon. Yung mga buaya, sila ang magpapanday daw ng konstitusyon, mga kababayan. Delikado yan. Etong napakakurap
kurakot pa ng mga buhaya ang magpapanday ng konstitusyon? Diyos ko Lord, gusto natin ng charter change pero una niyan, dapat ang manguna hindi kurakot kagaya nitong sina Marcos at itong mga buhaya sa kongresista. Current Congress mga kababayan. Wow. Noel, extension ng 3 Noel. taon. No Tapos, election. papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Aroy. By that time na 2031, maglilimit pa ng age mga kababayan na lampas 50 na si VP Inday at hindi na siya makakatakbo. Grabe no? Grabing pangbubuisik na ito mga kababayan no? Kapag hahayaan yan ng mga ng Supreme Court, ng men in uniform na mangyari mga kababayan, goodbye Philippines. Sinisira na ng isang bangag ang sabi ni Amy Adik ang Pilipinas. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Oo. Gaya ng tatay mo, meron no? pang minamadali. Alam naman natin. Ano pa? Ilang report na walang gustong pumirma Ano pa? dyan sa Blue Ribbon. Paano Ay, Blue Ribbon. talagang bumabaha ng ebidensya tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Sa asawa, sa anak, lahat na no? Pamilyang mga kababayan, kurakot. Martin, gusto na nilang tapusin ng madalian, wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na takot sila eh. Kukulungin nila? Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon. Kung Ayan. hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, Ang daming backup ng mga bangag, no? Isang kahudasan na to mga kababayan, no? Tapos itong Korte Suprema nakikipagsayaw pa dito sa mga ngagva, mga kababayan. andyan yung impeachment, Kawawang Pilipinas. guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa Yan o, habang busy tayo sa impeachment mga kababayan, yan ang tatrabahuin ng mga siraulo, ang charter change mga kababayan. majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Dadamputin, Alam natin, isang oh. araw pa lang, si Senator Jinggoy, katatapos lang ng Oh, botohan sa Senado. automatic, no? Biglang sinampahan Automatic. agad ng plunder. Ganun Galaw din lang, si Senator parang mga tripping ng adik mga kababayan, no? Tripping ng adik talaga, no? Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung solid 13, magulo Solid. sila. Bakit parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yun daw maghuhudas Kasi hudas panihudas. Mga Oo. ganyan. Kasi Ganun nga eh. Balita- Malala. Kasi nga, okay. gipit na gipit kami, Mm. hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang Kinakasuhan problema. Talagang tinatawag, ng mga hudas. Mayat may tumatawag na cabinet member, mayat may Oh, sino yung cabinet member? Ano yan? Sino pa ba mga kababayan? Di ba sino naghari-harian ngayon? Si Recto. bigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. Ala. At Pati negosyante. Sino yung negosyante mga kababayan? Sino ba yung sinabi nilang RR? Mukhang yan. nakakatakot talaga. At higit sa lahat, syempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Robin, ayan, si Bato. Sino ba naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot ang sumusunod kahit saan ka pumunta. ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Ivy? Alam na this. Sino? Bahala ka na, magaling kayo sa DCRH sa blind item. Alam na ninyo. Alam na ninyo yan. Kayo pa. Pero bakit naman kasi kung solid talaga Kasabot din siguro, no? Alam na natin. Yung may casino ba? ang mayorya, bakit pa nakipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat basta yung isa doon pwedeng maghudas gagawing Senate President? Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung Isa lang. Ang sabi ni mga kababayan yung nakamaleta din na Tulfo si Erwin, si RH,
Ang sabi niya, isang hakbang lang daw mga kababayan, tapos ang vaccine. Wow! Yan, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang... 12 na lang daw, sabi ni Erwin, dahil wala na si Bato eh. Sinabi na nila na goodbye Bato na. Putin si Bato, yung isa pa, kung ano-ano pang mga kaso. Kaya tuloy-tuloy naman ang pakikiusap namin. At nakaka-nervyos nung Lunes, yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami nandito para makipag-away, kundi paltan lamang. Sila eh, ang mga puwet mga kababayan, ang sakit ng mga puwet nila. Butt hurt. Butt hurt. Ay, nako.